Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo ang suriin natin. At tulad po ng dati, kami po ang inyo makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Merong iba, kapatid na Gerson, kaya hindi matanggap na tunay ang Iglesia ni Cristo na ating ipinaglilingkod sa ating mga kababayan, ang Iglesia ni Cristong lumitaw dito sa Pilipinas, ay sinasabi nila na ito raw ay itinatag lamang ng kapatid na Felix Manalo. Kaya yung iba, kung tawagin ito, Iglesia ni Manalo, at ang mga kaanib, kung tawagin, mga manalista. Ang lahat ng ito ay pawang pag-aglahi o isang bahagi ng pag-uusig sa Iglesia ni Cristo na ating kinaaniban. Kasi sinasampalatayanan po namin ng Iglesia ni Cristo na amin pong ipinaglilingkod sa inyo ay sa ating Panginoong Hesukristo. At yan mismo ang patutunayan po natin sa Biblia o sa banal na kasulatan. Kaya pag-aralan natin, kapatid na Jason, at suriin natin, may kinalaman ba ang ating Panginoong Hesukristo sa Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa Pilipinas? Hayaan niyo pong basahin po namin ito pong 1 Gs at ang talata po ay 16. Pakinggan po natin ang nakasulat. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang binasa po natin ay pahayag mismo ng Panginoong Hesukristo. Kung napansin po ninyo, may binabanggit po siyang kanyang ibang mga tupa. Kung bakit po iba? Sapagkat wala pa po sila sa kulungan sa panahon po ni Kristo at ng mga apostol. At ano ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo doon sa binabanggit niya sa kanyang hula o paunang pahayag na kanyang ibang mga tupa? Kung napansin po ninyo, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Ano ang ibig sabihin na sila ay magiging isang kawan? Ayon na rin sa patutuon ng mga apostol. Alin ba yung kawan na tinutukoy, kapatid na Jason? Dito po sa Gawa 20:28, ganito po ang ating pong mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo na binili po ng ating Panginoon sa Kristo ng kanyang dugo. Madaling salita, Opo. hindi ito Iglesia ni Manalo. Hindi po. Di ba? Kaya mali na tawagin po ang iglesyang ito na Iglesia ni Manalo. Hindi po si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng iglesyang ito sa Pilipinas, kundi maliwanag po sa pahayag ng banal na kasulatan. Hinulaan na ito ng ating Panginoong Hesukristo noon pang narito siya sa lupa, na ang sabi niya, meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, na kanilaan niyang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan, na ang kawan po walang iba kundi Iglesia ni Cristo. Kaya ito, Iglesia ni Cristo, hindi po Iglesia ni kapatid na Felix Manalo. Kaya nga, pag-aralan pa natin, kapatid na Jason, ano ba ibig sabihin nung binanggit ng ating Panginoong Hesukristo na meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito? Bakit binanggit niya na hindi sa kulungang ito? Ang babasahin po natin ay 1 Gs 16 pa rin po. Subalit dito po sa saling easy to read New Testament. Pakinggan po ninyo, ganito po ang nakasulat. I have other sheep too. They are not in this flock here. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock and one shepherd. Sana po napansin ng ating mga tagapakinig.
na ang binabanggit po rito, in the future, na ang kahulugan po sa hinaharap, there will be one flock o magkakaroon ng isang kawan. Pinatutunayan lamang po sa mga binasa natin na ang Iglesia ni Cristo na binubuo ng ibang mga tupa ni Cristo hindi po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Bakit kaya ang banggit ay hindi sa kulungang ito? They are not in this flock, sabi ng Apo. banal na kasulatan. Sa Gawa 2:38 hanggang 39, pakinggan po ninyo, ganito po ang ating pong mababasa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang binasa naman po natin ay pahayag po ni Apostol Pedro. May binabanggit po siyang 3 grupo o pulutong ng mga tao na pinangakuan po ng Espiritu Santo. Mahalaga po yun sapagkat yung Espiritu Santo, ito po ang katunayan ng pagiging sa Diyos at katibayan na sila po ay maliligtas. Kung napansin po ninyo, mga mahal namin taga-subaybay, ang 3 grupong ito, ang sabi po ni Apostol Pedro, sa inyo ang pangako, yun po ang isa. At sa inyong mga anak, yun po ang ikalawa. At sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa 3 grupong yun, ang binabanggit po na ibang mga tupa ni Kristo na magiging iglesia ni Kristo sa hinaharap, sila po yung nasa malayo sapagkat sila po ay tatawagin pa lamang. Kasi meron ng mga natawag noon. Di ba? Kaya nga dun sa 16 ng Juan, sabi ng Panginoon Jesucristo, at meron pa akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Kasi meron ng mga nasa kulungan noon. Sila yung mga natawag na sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo at ng mga apostol. Sila yung binabanggit na sa inyo at sa inyong mga anak, di ba? Pero maliban doon sa mga naroon na, sabi ni Kristo, meron pa akong iba na sila naman yung binabanggit na mga nangasa malayo. Bakit natin natitiyak yan, kapatid na Gerson? Alamin pa natin, sino ba yung tinutukoy na sa inyo ang pangako? Pakinggan po natin. Ang babasahin po natin ay talatang 36. Ang binasa po natin kanina, 2:38 hanggang 39. Ito naman ay 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang tinutukoy po ni Apostol Pedro na unang grupo ng tao na natawag sa iglesia na ang sabi niya, sa inyo ang pangako ay ang lahing Israel o lahing Hudyo. Pero maliban doon, may binanggit pa na sa inyo anyang mga anak. Kung ang tinutukoy na sa inyong pangako ay mga lahing Hudyo, sino naman yung tinutukoy na sa inyong mga anak? Pakinggan po natin sa unang Korinto naman, sa 4 at ang talata po ay 15. Ganito naman po ang ating mababasa. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito naman ay pahayag po ni Apostol Pablo na lahing Hudyo. Pero ang sabi po niya sa kanyang mga kausap, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na ang kausap niya ay ang mga lahing hintil na napaanib rin po sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga, yung binabagit na sa inyo ang pangako, mga lahing Hudyo. Pagkatapos sa inyong mga anak, mga lahing hintil. Sila yung mga natawag na noon sa loob ng Iglesia ni Kristo na nasa kulungan noon. Di ba? Ano katunayan na talagang mga lahing Hudyo at hintil ang tinutukoy dyan, kapatid na Gerson? Sa Roma 9:24, ganito po ang sagot sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin. Maging sa atin na kanya namang tinawag,
hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Sa mga tweed, ang dalawang grupo o pulutong ng mga tao na binabanggit po kanina ni Apostol Pedro na mga natawag na sa iglesia, yung pong mga lahing Hudyo at mga lahing Hintil na napaloob sa unang iglesia ni Kristo o sa iglesia ni Kristo noong unang siglo. Pinatutunayan lamang po sa ating ginagawang pag-aaral na may binabanggit po ang ating Panginoong Kristo na kanyang ibang mga tupa na hindi anya sa kulungang ito. Sila yung binabanggit na nangasa malayo. Ang mga nasa kulungan na po noon, ibig sabihin mga kaanib na nga sa Iglesia ni Kristo, mga lahing Hudyo at lahing Hintil. Pero maliban doon, meron pang mga nangasa malayo Opo. na binabanggit naman ng mga apostol. Yan naman ngayon ang ating pag-aralan. At ano kinalaman yan sa Iglesia ni Kristong ating kinaaniban? Alin ba ang tinutukoy ng mga apostol na malayo na pagmumulan ng ibang mga tupa ng ating Panginoong Hesus Kristo na magiging isang kawan o Iglesia ni Kristo? Ang babasahin po natin ay yung Gawa 2:39 uli. Subalit dito naman po sa salin ni Rio Translation, ganito po ang ating pong mababasa. For the promise is unto you and to your children, and to all those in distant times and places, even as many as the Lord our God shall call. Sana po napansin po ninyo. Ang sabi po sa wikang Pilipino, sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayong mga panahon at mga dako, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Kaya po yung malayo na binabanggit, hindi lang po sa dako, kundi malayo rin sa panahon ang binabanggit na pagmumulan ng ibang mga tupa ni Kristo. Ngayon, ang ating alamin at suriin Opo. para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, alin yung malayong dako na tinutukoy, kapatid na Gerson? Dito naman po sa Isaias 43:5, sa wikang Pilipino na po sa salin ni James Moffat, ganito po mababasa natin. Mula sa malayong silangan ay dadalin ko ang iyong lahi at mula sa malayong kanluran ay titipunin kita. Sa hula pong ito ni Propeta Isaias, tinukoy po kung alin po ang malayo na pagmumula ng ibang mga tupa ni Kristo. Ang sabi po, mula sa malayong silangan. Alin naman yung tinutukoy na malayong mga panahon? Pakinggan po natin, binasa po natin kanina, 43:5, babasahin po natin muli, Isaias 43:5, itutuloy natin sa talatang 6. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadali ng iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Sa hula po ni Propeta Isaias, hindi lamang yung dako ang binanggit po. Binanggit din po kung alin ang tinutukoy na malayong panahon. Ito po ang ekspresyon ng mga wakas ng lupa. Kaya maliwanag na meron ding kahalalan o hula na mula sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Di ba? Opo. Binanggit po sa mga talatang ating binasa na ang tinutukoy mga anak ng ating Panginoon Diyos na lalaki at babae na magmumula sa mga wakas ng lupa sa malayong silangan. Opo. Kasi kanina hinulaan ni Apostol Pedro di ba? Ang sabi niya mula sa malayong mga dako at mga panahon. Ang malayong dako po na tinutukoy, yun ang malayong silangan. Ang tinutukoy naman po na malayong panahon, yun ang panahon ng mga wakas ng lupa. Sa mga panahong yon at dakong yon, lilitaw o babangon ang Iglesia ni Kristo na sabi ng ating Panginoon Kristo, diringgin nila ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Kinikilala po ng ating Panginoon Kristo at may kahalalan po na mula sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang kailangan, patunayan natin sa katuparan. Alamin muna natin, kapatid na Gerson, alin ba yung binabanggit na malayong silangan
na siyang malayong dako na tinutukoy sa hula? Ang babasahin ko po ay isang aklat kasaysayan, Mm. Asia and the Philippines, na isinulat po ni Horacio de la Costa Mhm. sa page 169 sa wikang Pilipino na po. Hindi maaaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheograpiya ng malayong silangan na ito ay ang Pilipinas, ang siya ring bansang kinatatatagang mabuti ng Kristyanismo. Mhm. Kaya hindi po nakapagtataka Mhm. na sa Pilipinas po lumitaw ang Iglesia ni Cristo. Mhm. Kasi nga, yan ang katuparan ng hula. Opo. Ipinagpauna na ng ating Panginoon Kristo, ng kanyang mga apostol, maging ng ating Panginoon Diyos ang ukol po sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Yan ang pinag-uusapan na dako. Paano naman yung panahon? Banggit kanina, malayong mga panahon. Ang katumbas sa hula ni Propeta Isaias sa mga wakas ng lupa. Opo. Kailan yung mga wakas ng lupa na tinutukoy, kapatid na Jason? Pakinggan po natin ang sagot sa atin ng Biblia sa Mateo sa 24:3 at 33. Ganito po nakasulat. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Ang binasa po natin, may itinatanong po yung mga alagad ni Kristo Mhm. kung kailan mangyayari anya yung kanyang pagparito o yung katapusan ng sanlibutan. Yung wakas ng lupa. Opo, Mhm. yung po yung wakas ng lupa. Mhm. Pero iba po yun sa mga wakas ng lupa. Mhm. Kapag sinabi pong mga wakas ng lupa, kapag malapit na po yung katapusan o yung wakas ng sanlibutan. At merong binigay na palatandaan ang ating Panginoon Kristo. Di ba? Sabi Opo. niya, pag nakakita ninyo Opo. ang mga bagay na ito, alin yung palatandaan na yon na tinutukoy ng ating Panginoon Kristo na siyang pasimula ng panahon ng mga wakas ng lupa na siya ring panahon ng pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa malayong silangan o Pilipinas. Ang binasa po natin kanina ay 3 at 33 ng Mateo 24. Sa mga talatang 6 hanggang 8, ganito po ang nakasulat. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung napansin po ninyo, ang pinakahudyat ng pagsisimula po ng panahong mga wakas ng lupa, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga kakarinig kayo ng mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan Mm-mm. na sinasampalatayanan po natin, tumutukoy ito sa unang digmaang pandaigdig. Mm-mm. Sapagkat sa hula pa rin ng Panginoong Jesucristo, may kasunod itong digmaan. Sapagkat ang sabi po, magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Mm-mm. Kaya nga po mayroong World War II o ikalawang digmaang pandaigdig. Pero yung paglitaw o pagbangon ng Iglesia ni Opo. Cristo sa Pilipinas sa panahon ng mga wakas ng lupa, ang pinakapalatandaan yung unang digmaang pansanlibutan Opo. na nangyari noong Hulyo 27, Opo. 1914. Opo. Ano ang katunayan, kapatid na Jason, na ang tinutukoy nga na digmaan na siyang panahon ng pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas yung digmaan na nangyari noong 1914. Sa footnote po, noong binasa po natin kanina na Mateo 24:6 hanggang 8, dito sa Last Days Bible, ganito po nakasulat. Ang paglapit ng katapusan ng panahon ay kakikitaan ng ilang pangyayari sa daigdig na nangyayari ng sabay-sabay. Ang mga pangyayaring yon ay maraming bansa na tumitindig o nag-aalsa laban sa maraming ibang bansa, mga kaharian na tumitindig o nag-aalsa laban sa mga kaharian, mga pagkakagutom, mga epidemya ng mga sakit, mga lindol sa iba't ibang dako. Sinasabi ni Jesus
sa kanyang mga alagad na maghintay sa isang tiyak na panahon kung kailan ang lahat ng pangyayaring ito ay magiging kapansin-pansin ng sabay-sabay. Ang kauna-unahan sa gayong panahon sa kasaysayan ng daigdig ay naganap sa mga taon ng unang digmaang pandaigdig 1914 to 1918 at mga kasunod na taon. Maliwanag po na ang tinutukoy talaga na digmaan doon po sa binasa natin kanina na alingaw-ngaw ng mga digmaan ay ang unang digmaang pandaigdig na sumiklab po noong July 27, 1914. At ang katuparan ng hula na binabanggit, walang iba po kundi ang Iglesia ni Cristo na bumangon o lumitaw dito sa Pilipinas sapagkat inirehistro po ito ng kapatid na Felix Manalo noong Hulyo 27, 1914 sa pamahalaan po ng Pilipinas. Ano lamang po ang ibig patunayan sa inyo ng aming ginagawang pagtalakay na ang Iglesia ni Cristo po na aming ipinaglilingkod sa inyo, hinulaan na po ng banal na kasulatan ang pagbangon o paglitaw nito. Meron pong kahalalan mula po sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang mga apostol at maging sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Panginoong Kristo, aking ibang mga tupa. Ang sabi naman ng ating Panginoon Diyos, aking mga anak na lalaki at babae na ang tinutukoy po ay ang magmumula sa malayo, malayong silangan o Pilipinas sa mga wakas ng lupa o panahon ng digmaan na walang iba po na ang katuparan ang Iglesia ni Cristo na naglilingkod po sa inyo sa pagkakataong ito na pinangunahan po ng kapatid na Felix Manalo. Kaya po kami umanib sa iglesyang ito. Kaya ito rin po ang aming ipinararating sa inyo, ibinabahagi sa inyo para matiyak po natin ng ating ginagawang paglilingkod, paging dapatin po ng ating Panginoon Diyos at maging saligan sa pagtatamo natin ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Amen. At minsan pa po, ipinahintulot mong maipahayag ang iyong katotohanan. Ikaw po ang may hawak sa Iglesia ni Cristo na lumitaw po sa malayong silangan sa mga panahong mga wakas ng lupa. Ama, basbasa mo po at tulungan ang mga nagsusuri sa palatuntunang ito. Amen. Nawa po, maakit silang umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Amen. Makasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Panginoon po naming Jesucristo, patuloy po nakasangkapanin ang iyong banal na Iglesia para ipalaganap ang katotohanan at marami pang tao ang matawag sa tunay na paglilingkod at sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Opo. Pinagpala mo po ang Iglesia ni Cristo, ang iyong bayan sa mga uling araw na ito. Pinagpala mo po ang pamamahalang inilagay mo sa iyong bayan. Pinagpala mo po ang mga nakikinig at sumusubaybay. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.